Naramdaman mo na ba yung panginginig ng buong katawan mo sa galit at sakit? Yung pakiramdam na parang pinagtaksilan ka hindi lang ng tao, kundi ng mismong tadhana? Ako, naramdaman ko yan. Nang malaman kong nilinlang ako ng sarili kong kapatid, si Marco, para pirmahan ang lahat ng mana ko, ang lahat ng iniwan ni Lolo. Akala niya, matalino siya. Akala niya, naisahan niya ako, ang kanyang kapatid. Pero ang hindi niya alam, may inihanda pala si Lolo Ben na mas matindi pa sa kanyang kasakiman. Isang lihim na betrayal clause na naghihintay lang ng tamang oras para bumalik, parang karma, at wasakin ang lahat ng pinaghirapan niya sa panlilinlang. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano gumuho ang mundo niya, at kung paano ko natagpuan ang sarili kong katarungan sa gitna ng lahat ng panlilinlang na yon. Bilang isang dalagang nasa kalagitnaan ng 20s, madalas akong mapuri sa aking itsura. Mayroon akong mahaba at makintab na buhok, mga matang sinasabing may buhay at ngiting kayang magpagaan ng anumang mabigat na araw. Pero higit pa roon, abala ako sa pagbuo ng aking pangarap, ang maging isang matagumpay na arkitekto. Ang buhay ko noon ay simple, organisado, at puno ng mga pangarap na binuo ko kasama ang pinakamamahal kong si Lolo Ben, siya ang aking haligi, ang matandang lalaki na puno ng karunungan at pagmamahal. Siya ang aking taga-suporta, ang taong laging naniniwala sa aking kakayahan, kahit paminsan ay ako na mismo ang nagdududa. Sa tuwing pakiramdam ko'y nanghihina ako, isang tawag lang sa kanya, at bigla kong mararamdaman ang muling pagbangon. Ang pamilya namin ay hindi perpekto, pero sa tingin ko noon buo kami. Si Marco, ang nakatatanda kong kapatid, ay laging may matamis na ngiti sa kanyang labi. Mayroon siyang sariling maliit na negosyo, pero laging may bakas ng inggit sa kanyang mga mata tuwing nakakamit ako ng tagumpay. Madalas niyang itago ito sa likod ng pagiging mapagmahal na kapatid. Sa paningin ng marami, isa siyang masipag na tao, at ako naman, bilang bunsong kapatid, ay laging nasa likod niya, sumusuporta. Masaya ako sa ganitong ayos, ang akala ko ay mayroon akong maaasahang kapatid na laging nandyan para sa akin. Ang mga hapunan sa linggo ay laging masaya, puno ng tawanan at kwentuhan. Si Lolo Ben ang laging sentro, ang aming nag-iisang bituin na nagbibigay liwanag sa aming lahat. Wala akong nakitang anumang babala sa katahimikan na iyon. Ang mapayapa kong mundo ay biglang gumuho ng pumana o si Lolo Ben, parang biglang nawalan ng kulay ang lahat ng bagay na mahalaga sa akin. Siya ang aking pundasyon, ang aking gabay. Ang pagkawala niya ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aming lahat, lalo na sa akin. Matapos ang libing, naaalala ko pa ang mabigat na katahimikan sa bahay. Lahat kami ay balot ng lungkot at pakiramdam ko ay may nawawalang piraso sa aming pamilya. Ilang araw ang lumipas at doon nagsimulang magbago ang lahat. Si Marco, na dati hindi gaanong interesado sa mga usaping pampamilya, lalo na sa mga papeles ni Lolo, ay biglang naging abala. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa mana, sa mga ari-arian ni Lolo, at kung gaano raw ito kakomplikado. Clara, sabi niya isang hapon, habang nagkakape kami sa kusina, alam mo naman kung gaano kaabala si Lolo sa mga negosyo niya, di ba? Maraming papeles yan na kailangan ayusin. Hindi mo naman siguro gustong maistorbo sa trabaho mo, di ba? Ngumiti siya ng matamis, yung ngiti na dati kinagigiliwan ko. Pero ngayon, may kakaiba sa ngiti niya. Parang may bahid ng panlilinlang na nakatago sa ilalim ng kanyang mga labi. Nagsimula siyang magdala ng mga dokumento sa bahay, mga papeles na kailangan daw pirmahan para raw maayos ang lahat. Makapalang mga folder at puno ng maliliit na letra na halos hindi ko mabasa. Kailangan lang pirmahan mo rito, Clara. Simple lang yan. Para hindi na tayo mahirapan pa sa probate. Alam mo naman, ayaw ni Lolo ng abala, patuloy niya, habang itinuturo ang mga linya kung saan ko dapat pirmahan. Ang kanyang boses ay malumanay, halos nangungumbinsi. Pero may kakaiba sa paraan niya ng pagtingin sa akin, parang may hinahanap siyang pagsang-ayon sa aking mga mata, o marahil ay isang tiyak na kapabayaan. Sa aking pagiging abala sa trabaho at sa bigat ng pagkawala ni Lolo, hindi ko na gaanong napansin ang kakaibang pagmamadali niya. Tiwala ako kay Marco. Kapatid ko siya. Bakit naman niya ako lolokohin? Pero sa loob-loob ko, may maliit na tinig na bumubulong. Isang katanungan na hindi ko masagot, bakit biglang naging ganito siya kainteresado sa mga papeles ni Lolo, gayong dati halos ayaw niya itong pag-usapan. May kakaiba sa mga kilos niya na nag-iwan ng sense of unease.
Ang pakiramdam na iyon ay parang isang malamig na simoy ng hangin sa likod ng aking liig, kahit na mainit ang araw. Hindi nagtagal, ang maliit na alinlangan na iyon ay nagsimulang lumaki, nagiging isang malaking anino na bumabalot sa bawat galaw ni Marco. Naging mas agresibo siya sa kanyang pagpupumilit na pirmahan ko ang iba't ibang dokumento. Palagi niyang idinadala ang mga ito sa akin sa aking opisina o sa bahay, naglalagay ng presyon at idinadahilan ang pagpapabilis ng proseso para sa mana ni Lolo. Clara, kapag napirmahan mo na to, mas mabilis nating makukuha ang mga ari-arian. Mas makakatulong ito sa ating lahat, ang sabi niya habang ipinapakita ang isang makapal na folder. Ang kanyang boses ay kalmado, halos nakakakumbinsi. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang mailihim na kinikimkim. Isang kislap ng hindi ko maipaliwanag na saya na mabilis nawawala sa tuwing nagtatama ang aming mga tingin. Isang araw, nahuli ko siyang lihim na kausap ang isang tao sa telepono sa hardin. Ang kanyang boses ay pabulong, at nang napansin niya ako, mabilis siyang nagputol ng tawag at nagpanggap na nagbabasa ng dyaryo. Napansin ko ang kaba sa kanyang mga mata, isang mabilis na kislap ng takot o pagkabalisa bago niya ito natago sa kanyang karaniwang, mapagkukunwaring ngiti. Nagtanong ako, sino yan, kuya? Bakit ka nagtatago? Ngumiti lang siya, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, at sinabing, kaibigan lang. Nag-uusap lang kami tungkol sa negosyo. Huwag kang mag-alala. Pero hindi ako kumbinsido. May nakita akong kakaiba sa kilos niya, isang bagay na hindi kailanman nakita kay Marco. May mga pagkakataon ding maririnig ko siyang bumubulong sa telepono, na parang ayaw niyang may makarinig. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa akin ng matagal na parang sinusuri niya ako o may iniisip na masama. Agad siyang umiiwas ng tingin at ngingiti na parang walang nangyari. Nagsimula akong magtaka at ang aking pagdududa ay lumalim. Bakit nagiging ganito ang kapatid ko? Ang dati niyang pagiging mapagmahal ay parang nababalutan ng isang uri ng pilit na pagpapanggap, isang maskara na dahan-dahang gumuguho. Nagsimula akong maging mas maingat. Sa bawat dokumentong ibinibigay niya sa akin, sinisikap kong basahin ito, kahit na minamadali niya ako. Pero ang mga legal na terminolohiya ay nakakalito, at sa bawat pagbabasa ko, palaging may dumarating si Marco na may bagong dahilan para madaliin ako. Huwag mo na basahin lahat yan, Clara. Standard forms lang yan. Trust me, ayaw ko lang maabala ka, ang sabi niya habang inaabot ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nakahanda na, para bang naghihintay lang ng aking pirma. Dahil sa pagtitiwala at paggalang sa kanya bilang kuya, at sa dami ng kailangan kong gawin sa trabaho, madalas kong pirmahan ang mga ito, kahit na maihinala. Ang maliit na tinig ng pagdududa sa loob ko ay nagsisimulang lumakas. May pakiramdam akong mayroong mali na mayroong hindi sinasabi si Marco. Pero ano? Ang tanong na ito ay laging bumabagabag sa akin sa gabi. Hindi ako makatulog sa bigat ng pakiramdam na may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang aking mga hinala ay hindi nagtagal at naging katotohanan. Isang hapon, habang naglilinis ako ng lumang opisina ni Lolo Ben, isang lugar na puno ng kanyang mga alaala at paboritong libro, nakita ko ang kanyang lumang address book sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumanyang papel. May isang pangalan doon na nagpaputi ng aking buhok at nagpakaba sa aking puso, Atty. Reyes. Naaalala ko si Atty. Reyes. Siya ang abogado ni Lolo Ben sa loob ng maraming taon. Laging sinasabi ni Lolo na si Atty. Reyes ang kanyang tiwalang tao pagdating sa mga legal na usapin. Nagkaroon ako ng isang ideya, isang munting pag-asa na baka mayroon pa akong magagawa. Sinubukan kong tawagan si Atty. Reyes. Matagal na bago niya ako sinagot, halos isipin ko ng sumuko. Pero nang marinig niya ang pangalan ko, agad siyang naging masigasig. Parang may biglang bumuhay sa kabilang linya. Nagpaliwanag ako tungkol sa mga papeles na pinirmahan ko at ang pagmamadali ni Marco. May narinig akong buntong hininga sa kabilang linya, isang tunog na parang halo ng pagkabahala at pagkagulat. Miss Clara, kailangan nating mag-usap ng personal, ang sabi niya. Ang tono niya ay seryoso at ang kaba sa aking dibdib ay lalong lumala. Kinaumagahan, dali-dali akong nagtungo sa opisina ni Atty. Reyes. Ang daan ay parang mas matagal kaysa dati, bawat segundo ay puno ng takot sa kung ano ang aking matutuklasan. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng kanyang opisina,
na puno ng mga libro at makalumang kagamitan, ipinakita niya sa akin ang mga kopya ng mga dokumentong pinirmahan ko. Sa bawat pahina na kanyang ipinakita, parang may sumasaksak sa aking puso. Ito ay mga dokumentong nagpapawalang bisa sa aking karapatan sa mana ni Lolo Ben, walang pag-aalinlangan, isinuko ko ang lahat. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga legal na salita, na parang hindi ko maintindihan ang kahulugan ng bawat letra. Miss Clara, malungkot na sabi ni Attorney Reyes, habang tinitignan ako ng may awa sa kanyang mga mata, ang mga ito ay mga waiver ng iyong inheritance. Ibig sabihin, kusang loob mong ibinigay ang iyong bahagi kay Emmett Marco. Parang gumuho ang mundo ko. Ang dibdib ko ay bumigat at pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Ang aking kapatid, ang aking sariling kapatid ay niloko ako. Niyakap niya ako at sa ilalim ng ngiti niya, nililinlang niya ako. Tumulo ang aking mga luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkadismaya at pagkalito. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang ipagkanulo ang sarili niyang kapatid para lang sa pera? Isang kapatid na buong-buo ang tiwala sa kanya. Nagalit ako. Nagalit ako sa aking kapatid, at nagalit din ako sa aking sarili sa pagiging masyadong mapagtiwala. Pero sa gitna ng aking kalungkutan, may isang munting tinig na bumulong, katarungan. Hindi ko hahayaan na manalo si Marco. Hindi ko hahayaan na ang pagmamahal at paghihirap ni Lolo Ben ay mawala ng kabuluhan dahil lang sa kasakiman ng isang tao. Kailangan kong lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa alaala ni Lolo. Ang kanyang karunungan ay hindi dapat mawala ng saysay. Ang pag-uusap namin ni Attorney Reyes ang naging malaking pagbabago, ang muling pag-asa sa gitna ng aking kawalan. Matapos kong ilabas ang lahat ng aking galit at sakit, bigla kong naalala ang isang bagay na laging sinasabi ni Lolo Ben sa tuwing nagbibigay siya ng payo tungkol sa buhay. Maraming beses kong narinig si Lolo Ben na magsalita tungkol sa kanyang pamana, at palagi siyang nagbibiro, mag-ingat kayo sa kung sino ang pagtitiwalaan nyo, ha? Mayroon akong inilagay na special clause para sa mga manloloko. Dati, inakala ko lang itong biro, o kaya ay isang paraan ni Lolo para turuan kami tungkol sa integridad at pagpili ng tama. Pero ngayon, biglang nagkaroon ito ng ibang kahulugan, isang pag-asa na hindi ko inasahan. Attorney Reyes, sabi ko, halos pabulong, habang nanginginig ang aking mga labi. Naaalala ko si Lolo, madalas niyang sinasabi na mayroon siyang special clause sa kanyang huling testamento. Alam niyo po ba kung ano iyon? Tiningnan niya ako ng matagal, na para bang nag-iisip, may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Napakatalino talaga ng iyong lolo, Miss Clara. Totoo yan. Mayroong isang natatanging probisyon sa kanyang huling testamento. Tinawag niya itong betrayal clause. Nanlaki ang aking mga mata. Betrayal clause. Ano po iyon? Ang puso ko ay biglang bumilis ang tibok, parang drum na tumutugtog ng napakabilis. Parang may isang kislap ng pag-asa ang sumulpot sa gitna ng dilim na bumabalot sa akin. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes na ang probisyong ito ay nagsasaad na kung may sinumang tagapagmana ang mapapatunayang gumamit ng panlilinlang, pandaraya, o anumang uri ng pananamantala upang puwersahin ang ibang tagapagmana na talikuran ang kanilang bahagi sa mana, ang buong bahagi ng nandaraya ay otomatikong ililipat sa pinagloko. Higit pa rito, mawawalan din siya ng karapatan sa anumang bahagi ng mana. Ito ang kanyang paraan upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa kasakiman at panlilinlang. Hindi ako makapaniwala. Si Lolo Ben. Nakita niya na ang mangyayari. Nakita niya na ang posibleng kasakiman ni Marco at ang kanyang matinding pagmamahal para sa aming pamilya. Nakita niya ang lahat. Napangiti ako sa gitna ng aking mga luha, isang ngiti ng pag-asa, ng katarungan, at ng malalim na pasasalamat sa karunungan ni Lolo. Ang power dynamics ay biglang bumaliktad. Ang dating nadismaya at nilokong ako ay biglang nagkaroon ng baraha sa kamay. Hindi niya alam, ang lolo ko ay laging isang hakbang na nauuna sa kanya. Isang henyo si Lolo. Sa tulong ni Attorney Reyes, nagpatawag kami ng isang family meeting. Ipinaalam namin kay Marco na kailangan naming ayusin ang ilang huling detalye ng mana ni Lolo. Dumating si Marco, nakangiti, mayabang, at may pagmamataas sa kanyang mga mata. Akala niya tapos na ang lahat. Akala niya, nakuha na niya ang lahat ng gusto niya.
Habang nakaupo siya sa sala, na parang hari sa sarili niyang kaharian, nakita ko ang pagmamataas sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap, tanging kasakiman lamang. Suot niya ang mamahaling relo na binili niya mula sa perang ninakaw niya sa akin, marahil. Kalmado akong nagsalita, bawat salita ay pinili ng maingat. Marco, kailangan nating pag-usapan ang mga dokumentong pinirmahan ko. May mga hindi ako naintindihan noon at kailangan kong linawin ang mga ito. Natawa siya, isang malamig na tawa na nagpatindig sa aking balahibo. Anong hindi mo naintindihan, Clara? Simpleng pirmahan lang yon. Nasa iyo na ang lahat ng kopya, di ba? Ayos na ang lahat. Siguro pagod ka lang. Kumindat pa siya, na para bang sinasabi, nagtagumpay ako. Ang galing ko. Pero hindi niya alam, handa na kami. Ikinumpas ko kay Attorney Reyes. Lumapit siya, hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, halos formal. Mr. Marco, napag-alaman po namin na may ilang irregularidad sa mga dokumentong ipinirma ninyo kay Miss Clara. Hindi ito basta pagod lang ni Miss Clara. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Mula sa pagiging kampante, naging balisa siya. Ang ngiti niya ay nawala at ang kanyang mukha ay namutla. Ano yan? Wala akong ginagawang masama. Lahat yan ay legal. Bakit niyo ako sinisiraan? Ang kanyang boses ay biglang lumakas at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Legal sa inyong paningin, Mr. Marco, kalmadong sagot ni Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit hindi etikal, at higit sa lahat, lumalabag sa huling testamento ni Mr. Benedicto Ramirez. At doon, ipinakita ni Attorney Reyes ang mga ebidensya, isa-isa, ang mga kopya ng mga waiver na aking pinirmahan ng walang kaalaman. Ang mga video footage mula sa bahay ni Lolo, kung saan makikita si Marco na nagmamadali at nagpipilit sa akin na pirmahan ang mga dokumento. At ang testimonya ng isang bank teller na nagpapatunay na si Marco ang nag-utos sa paglilipat ng pondo mula sa joint account namin. Ang mukha ni Marco ay namutla at ang kanyang panga ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at gulat. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking bomba. At ngayon, Mr. Marco, sabi ni Attorney Reyes, na ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid, nais kong ipaalam sa inyo ang betrayal clause na ipinasok ni Mr. Benedicto Ramirez sa kanyang huling testamento. Binasa niya ng malinaw at malakas ang buong probisyon, bawat salita, bawat detalye. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Marco, ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang reaksyon ni Marco ay walang katumbas. Sumigaw siya, isang tunog na puno ng galit at desperasyon. Nagtatatalon siya, parang isang bata na inagawa ng candy. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Pinagtutulungan niyo ako. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bahay. Pinilit niyang agawin ang mga dokumento mula kay Attorney Reyes, ngunit mabilis itong nailayo. Ang aming mga kamag-anak na nasa silid din ay gulantang. Ang ilan ay tumatakip sa kanilang bibig sa gulat, ang iba naman ay galit na nakatingin kay Marco, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya. Ang dating mapagkakatiwalaang Marco ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Ang mukha niya ay puno ng galit at desperasyon, isang maskara ng kasakiman na tuluyan ng nahulog. Sa huli, si Marco ay kinasuhan para sa pandaraya. Nawala ang lahat ng kanyang mana, pati na ang kanyang sariling negosyo na ginamit niya bilang collateral sa kanyang mga masasamang gawain. Ang kanyang bahagi sa mana ni Lolo ay napunta sa akin. Nagkaroon siya ng record, at ang kanyang pangalan ay tuluyang nasira sa mata ng pamilya at sa komunidad. Hindi lang niya ako niloko niya rin ang tiwala ng buong pamilya. Nakita ko ang pagbagsak niya, at sa gitna ng sakit na idinulot niya, nakaramdam ako ng isang malalim na kasiyahan. Katarungan. Ang tanging bagay na makapagbibigay sa akin ng kapayapaan. Matapos ang lahat, si Marco ay tuluyan ang nawala sa aming buhay. Ang pamilya ay nahati, ngunit ang karamihan ay kumampi sa akin. Nakita nila ang tunay na kulay ni Marco at ang epekto ng kanyang kasakiman. Ang mga ari-arian ni Lolo Ben, na akala niya ay naibenta na niya, ay naibalik sa akin, kasama ang kanyang bahagi. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay bumalik sa aking puso. Ang bahay na ito, na punong-puno ng alaala ni Lolo,
ay naging simbolo ng kanyang pagmamahal at karunungan. Ang bawat sulok ay nagsasalaysay ng kanyang kabutihan. Ang karanasan na ito ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Ang pinakamahalaga ay ang halaga ng pagtitiwala at ang kakilakilabot na sakit ng pagtataksil, lalo na mula sa sarili mong dugo. Nalaman ko rin na ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa paglaban sa iba, kundi sa pagbangon mula sa pagkatalo at sa paghahanap ng katarungan sa pinakamadilim na sandali. Si Lolo Ben ay hindi lang nagbigay sa akin ng mana sa materyal na bagay, kundi pati na rin ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang katarungan ay laging nagtatagumpay, kahit sa mga hindi inaasahang paraan. At ang pagmamahal ng pamilya ay maaaring maging pinakamalakas na panangga laban sa kasamaan. Ginagamit ko ngayon ang mana ni Lolo upang ipagpatuloy ang kanyang advokasya sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kabataan na nangangarap makapag-aral. Nagtatag ako ng isang scholarship program sa kanyang pangalan dahil alam kong ito ang gusto niya. Ang aking buhay ay bumalik sa dating kaayusan, ngunit mas matalino na ako ngayon. Mas maingat sa pagtitiwala, ngunit hindi nawawala ng pag-asa sa kabutihan ng tao. Ang paghihiganti ay hindi kailanman nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa katarungan at sa pagtanggap, ngunit hindi sa paglimot sa aral na natutunan. At sa tuwing nakikita ko ang mga ngiti ng mga batang natutulungan ko, alam kong si Lolo Ben ay nakangiti rin mula sa langit, ipinagmamalaki ang kanyang apo. Ang kanyang legacy ay buhay, at ang kanyang pagmamahal ay patuloy na gumagabay sa akin.